Hi mga kabaro, ito ang bakit hindi sapat ang ipon lang para sa ating mga OFW o seaman. Tapusin mo nga pala ang video na to dahil panigurado mag-iiba ang mindset mo. Hindi na tayo puro ipon lang. Kaya tapusin mo ang video na to dahil panigurado mag-iiba ang paniniwala mo at mindset mo. Hindi na tayo puro ipon lang. Kaya na natin paikutin ang perang pinaghirapan natin sa ibang bansa. O nga pala, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Christian Piel, dating OFW, seaman, katulad mo din na nangarap na magkaroon ng sariling negosyo. At eto na tayo sa Pilipinas, may mga pinapatakbo ng negosyo. At isa nga pala to sa negosyo pinapatakbo natin. At syempre, may nagawa rin tayong sariling brand, on brand. Si Nice Dream Philippines is a soft serve mobile cart ice cream. Bago tayo magsimula, may kukwento muna ako sa inyo. Yung nagbabarko ko, ang talagang mindset ko lang makapag-ipon. Hindi ko pa alam kung paano mag-venture o magtayo ng sariling negosyo. At alam mo ba, yung first million ko, nakuha ko yung first million ko, ay sobrang tagal. Dahil nga hindi ko alam kung paano paikutin o mas lalong paluguin yung mga pinaghirapan nating pera sa ibang bansa. Kaya ang naging solusyon ko, mag-aral ng panibagong venture. Katulad ngayon, nagnenegosyo tayo. Isa ito sa mga alam ko at posibilidad na mas kaya pang lumago ang perang pinaghirapan natin sa ibang bansa. Kaya tara, simulan na tayo. Maraming mga OFW o seaman ang naniwala na ang ipon o pag-iipon ang sagot para makauwi sila ng Pilipinas na mas maaga. At kala nila secure na o okay na ang magiging future nila pag may ipon sila ngayon. Pero masakit man pakinggan, pero hindi pala sapat ang ipon lang. Kaya bakit hindi nga ba sapat ang ipon lang para sa ating mga OFW? Una, nauubos ang ipon. Ang negosyo, pwedeng kumita. Pinagsisimula din ako mag-ipon. Akala ko malaki na at kaya nang makabuhay yung ipon ko. Pero mali pala, dahil isang emergency lang, panigurado, ubos yung pinag-ipunan natin. Ngayon, yung pinasok ko ang pagnenegosyo, nakikita ko kung paano umiikot ang perang pinaghirapan ko. At alam ko ang lumalabas o pumapasok na pera sa negosyo. Tandaan nyo, ang ipon ay safety net lang. Ang negosyo, ang pinaka main engine natin dito para mas lalong lumago ang perang pinaghirapan natin. Pangalawa, OFW income is temporary. Hindi habang buhay mag-aabot tayo at hindi rin habang buhay ay malakas ang pangangatawan natin. Dahil isang sablay mo lang sa medical o nagkakaedad ka na, panigurado, kayang-kaya tayong palitan ng kumpanya na mas bata pa sa atin at may kakayahan pa lalong magtrabaho sa larangan na yon. Ang tanong, ano ang kikita para sa'yo pag tumigil ka na magbarko o magtrabaho sa ibang bansa? Kaya kung ipon lang ang aasahan mo, panigurado, oras naman ang kalaban mo. Maraming OFW o seaman ang hindi pamilyar dito sa inflation. Akala natin hindi nababawasan yung ipon na pinaghirapan. Pero unti-unti pala itong kinakain na inflation dahil sa ekonomiya ng bansa. Habang nakakaipon ka, tumataas naman ang mga bilihin. Ang 1 million mo ngayon, panigurado, 5 to 10 years, hindi na ganyan ang value niya. Kung hindi mo pinapaikot ang pera mo, panigurado, bababa ang value niyan. At napag-iiwanan ka ng oras. Pang-apat, ipon na walang sistema ay madaling masira. Marami sa ating mga OFW ay basta lang nag-iipon. May ipon nga, pero walang budget. May ipon nga, pero walang plano. At lalong-lalo na, may ipon nga, pero walang disiplina sa paghawak ng pera. Isang maling desisyon, isang emergency, o maling investment na pinusukan natin, panigurado, sunog yung ipon mo. Panglima, tamang formula ang kulang. Hindi natin sinasabing huwag tayo mag-ipon. Ang point natin ay ipon plus kaalaman plus negosyo plus sistema equals kalayaan. Ayan ang pinaka-main goal natin. Paano tayo makalaya dyan sa ibang bansa o sa pagpabarko para kasama na natin yung pamilya natin dito sa Pilipinas. Dahil naniniwala ako ang pagnenegosyo ang sagot at susi para mas makauwi tayo ng mas maaga dito sa Pilipinas. Naniniwala ako ang pagnenegosyo ang sagot para umangat ulit ang bansang Pilipinas. Alam ko sobrang hirap mahalin ng Pilipinas ngayon. Pero dapat tayo din ang mas magmahal sa bansang Pilipinas. May mga tao na ako nakikita na unti-unti na nagsasalita at nilalabas na ang saloobin at may magandang hangarin. Kailangan natin makita kung sino ang mga tao na yon at kailangan natin suportahan. Kung nandyan ka ngayon sa ibang bansa o nagbabarko ka at hirap na hirap ka makaalis dyan,
Okay lang yan dahil may plano si Lord sa atin. Huwag kayong tumigil mangarap. May mas mataas pa tayong kayang gawin. Tulad ko, katulad nyo lang din ako na nagtatrabaho dyan sa ibang bansa. Pero ngayon, nandito na tayo sa Pilipinas at pinapasok na ang mundo ng pagninegosyo. Akala natin, hindi natin kaya. Pero kaya pala natin. Kasi kung kaya ko, alam kong mas kaya nyo din. Kanina nabanggit ko si Nice Dream Philippines. Isa sa mga pinapatakbong negosyo namin ay ready na for franchise. Yes, ready na for franchise at handa akong i-share yung blessings na to sa mga OFW, seaman, at sa mga aspiring entrepreneurs na hirap makapagsimula ng negosyo. Alam ko ang hirap at paano kumita ng pera dyan sa ibang bansa. Kaya wag tayo magpapa-scam kahit kanino o sa mga nakikita lang natin sa marketplace na hindi naman natin alam ang kwento, ang tunay kung paano nabuo ang kanilang mga negosyo. Kaya pagkatiwalaan nyo ako dahil isa ako sa inyo sa nagtrabaho din sa ibang bansa. At asahan yung gagalingin natin at pag-uusapan natin yung mga posible paano ka mas mapauwi ng mas maaga dito sa Pilipinas. Kaya message nyo ko, usap tayo. At kung umabot ka sa video na to, alam ko may mas mataas ka pang pangarap. Hindi lang ito aksidenteng umabot ka dito. Baka ito na rin yung sign para makapagsimula ka ng negosyo. Kaya kung umabot ka dito, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Huwag tumigil mangarap. Mataas na pangarap. At lalong-lalo na, mag-take action tayo at execute natin yung mga negosyong nasa isip natin. So maraming salamat. Ingat tayong lahat dyan. Salamat sa panonood. Please like and share kung nagustuhan nyo yung video na to. Bye!